Ang Los Angeles Lakers ay hindi pa gumagawa ng hakbang upang magdagdag ng player mula sa labas ng draft ngayong off-season, na isang nakakabahalang senyales matapos silang magtapos bilang number 7 seed at matalo sa unang round ng playoffs noong 2024. Mayroong iba't ibang dahilan kung bakit wala pang nagagawang hakbang ang Lakers, ngunit ang pinakamalaki ay maaaring dahil kailangan nilang mag-trade o mag-waive ng isang player bago sila makapagdagdag ng bagong player. Mayroong 15 na players sa roster ng Lakers, kaya kung nais nilang magdagdag ng player mula sa free agency, may kailangang mangyari para magawa iyon. Habang patuloy na lumalakas ang Western Conference, maaaring ito ang kinakailangan nilang gawin upang mapabuti ang kanilang tsansa sa pakikipagkompetensya. Tiningnan ni Greg Swartz ng Bleacher Report ang ilan sa mga nangungunang free agents na available pa at binanggit ang veteranong si Doug McDermott. Tinukoy ni Swartz ang Lakers bilang isang posibleng landing spot para sa 32-year-old na player. Matagal nang nagre-resulta ng tagumpay ang kombinasyon ni LeBron James at mga shooters, ngunit ang Los Angeles Lakers ay pumwesto lamang sa ika-24 sa dami ng mga nagawang tres kada laro noong nakaraang season, 11.8. Maaaring makatulong si rookie Dalton Next sa aspetong ito, ngunit wala pang ibang hakbang ang nagawa ng Lakers para magdagdag ng tulong mula sa labas, at nawala pa si Taurean Prince sa free agency patungong Milwaukee Bucks. Wala namang maraming tanong tungkol sa kanyang kakayahan na maglaro pa rin sa mataas na antas, ngunit dahil siya ay 39-year-old na, tumatanda na si James sa kanyang career. Gayunpaman, ipinakita niya sa Olympics na marami pa siyang maibubuga. Mas mahalaga, ipinakita sa Los Angeles Lakers na kaya pa ring pamunuan ni James ang isang team patungo sa tagumpay. Kung nais nilang sulitin ang kanilang pagkakataon kasama ang tumatandang all-time great, dapat nilang gawing layunin na palibutan siya ng mga talentadong player. Paano makatutulong si McDermott sa Lakers? Si McDermott, na naging free agent ngayong off-season matapos magtapos ang kanyang 3-year contract na nagkakahalaga ng $41.25 million, ay naging isang lehitimong banta mula sa 3-point range sa malaking bahagi ng kanyang career. May shooting percentage siya na 41.0%. mula sa 3-point range sa 3.5 attempts kada laro. Noong 2021-22, may shooting percentage siyang 42.2% mula sa 3 sa 5.0 attempts kada laro. Ang Los Angeles Lakers ay nagtala ng pinakamaliit na bilang ng 3-point attempts kada laro noong nakaraang season sa 31.1. Ang pagbibigay kay James at Anthony Davis ng mga players na kayang mag-shoot ng 3 sa mataas na antas ay maaaring makatulong ng malaki sa kanilang opensa. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, ang bagong head coach ng Lakers na si JJ Redick ay may balak makipagtulungan sa analytics department ng Los Angeles upang matulungan ang team na mas maraming mag-shoot ng 3. Nauunawaan ni Redick na ito ay isang issue at sinabi niyang gagamit ako ng math patungkol sa kanilang 3-point attempts. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng Boston Celtics na si Jason Tatum ay hindi nagkaroon ng pinakamalaking epekto sa court sa panahon ng pagtakbo ng Team USA para sa gintong medalya sa 2024 Paris Olympics ngayong summer. Bagamat inamin niyang mahirap harapin iyon, iginiit ni Tatum noong Sabado ng gabi na hindi niya hahayaang makaapekto ito sa kanyang desisyon pagdating sa susunod na Olympics sa Los Angeles sa 2028. Si Tatum ay galing sa bench at naglaro lamang ng 11 minutes sa 98-87 na panalo ng United States laban sa France noong Sabado, na nagbigay sa Team USA ng kanilang ikalimang sunod na gintong medalya. Mayroon siyang 2 points at 3 rebounds sa gabi at nag-shoot ng 1 of 3 mula sa field. Hindi rin naglaro si Tatum sa alinman sa dalawang laro ng Team USA laban sa Serbia, kabilang ang kanilang kamangha-manghang 17-point comeback na panalo sa semifinals. Iginiit ni Coach Steve Kerr ng United States na ito ay dahil sa mga matchup at walang kinalaman sa performance ni Tatum o anumang bagay pa. Maraming iba pang mga miyembro ng Team USA ang nagkaroon ng mga sandali kung saan hindi sila nakalaro. Si Joel Embiid ay hindi naglaro sa laban sa South Sudan at si Derrick White ay hindi naglaro laban sa France noong Sabado. Ang star ng Indiana Pacers na si Tyrese Haliburton ay hindi rin naglaro sa 3 sa 6 na Olympic Games, kabilang ang huling 2. Gayunpaman tila tuwang-tuwa pa rin siya tungkol sa kanyang gintong medalya. Si Tatum ay may average na 26.9 points, 8.1 rebounds at 4.9 assists noong nakaraang season habang pinangungunahan ang Boston Celtics laban sa Dallas Mavericks sa NBA Finals upang makuha ang kanilang unang kampyonato mula noong 2008.
Nag-sign rin siya ng 5-year, $315 million na extension sa prangkisa pagkatapos ng kanilang championship run. Walang duda na siya ang sentro ng Celtics sa Boston, ngunit kinailangan ni Tatum na magbigay daan sa ibang mga players sa Team USA sa ilang pagkakataon sa kanilang pagtakbo para sa gintong medalya. Maraming tao ang nag-text sa akin at nagsabing, siguraduhin mong gamitin mo ito bilang inspirasyon na talagang pinahahalagahan ko. Maraming tao ang nagmamalasakit sa akin, sabi ni Tatum, ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Sa tingin ko ang mahirap na bahagi ay oo, maaari mong gamitin ang mga bagay upang maging inspirasyon, ngunit tao pa rin ako. Bahagi ng pagiging nasa sandaling ito, nagsakripisyo ako at naglagay ng maraming oras sa larong ito at talagang nagsumikap, kaya't sa sandaling ito ay mahirap. Hindi ka talaga nag-aalala tungkol sa pagkuha ng inspirasyon para sa November o kung kailan man ang season. Ngunit tulad ng sinabi ko, ito ay isang bagay na dadalhin ko mula dito at matututo mula sa karanasang ito. Ito ay tiyak na mapanghamon at nagpapakumbaba sa parehong oras. Bagamat 4 na taon pa ang layo, inaasahang magbabago ang hitsura ng Team USA para sa 2028 Los Angeles Olympics. Sina LeBron James at Stephen Curry ay parehong nasa edad 40 na at malamang na hindi na sila kasama sa roster, at si Kevin Durant ay magiging 39 kung magpapatuloy siyang maglaro. Kaya't habang siya ay maaaring medyo nabigo sa nangyari sa pares, sinusubukan ni Tatum na panatilihin ang mga bagay sa tamang perspektibo at iwasang gumawa ng mabilis na desisyon. Ito ay isang mahirap na personal na karanasan sa court, ngunit hindi ako gagawa ng anumang desisyon batay sa emosyon, sabi ni Tatum. Kung tatanungin mo ako ngayon kung maglalaro ako sa 2028, ito ay 4 na taon mula ngayon at kailangan kong maglaan ng oras at pag-isipan iyon. Kaya't hindi ako gagawa ng anumang desisyon batay sa kung paano ang karanasang ito o kung ano ang naramdaman ko ng personal. Nag-demon mode si Steph Curry literal sa panalo ng Team USA laban sa France sa 2024 Paris Olympics gold medal game. Si Curry ay nagtala ng 24 points sa 8 of 14 shooting mula sa field at 8 of 13 mula sa 3-point range. May 1 rebound, 5 assists at 2 steals sa 98-87 na panalo ng Team USA laban sa France noong Sabado sa Bercy Arena. Hindi lamang naging leading scorer ng Team USA ang superstar ng Warriors, kundi siya rin ang nagbigay ng kumpiyansa sa mga American na makuha ang gintong medalya sa pamamagitan ng isang fourth quarter flurry na tatak sa kasaysayan. Wala nang magawa ang mga Pranses at ang kanilang mga tagapagbalita kundi panoorin ang nangyayari ng may pagkabahala. Nangunguna ang Team USA sa 82-79, may 2 minutes 48 seconds na lang natitira sa fourth quarter. Nang mag-shoot si Curry ng isang clutch 3-pointer na nagresulta sa isang komentaryo mula sa French broadcast na kailangan mong marinig para maniwala. Narito ang komentaryo ng mga French sa game-winning threes ni Steph Curry. Halika na, kailangan nating patuloy na nakawin ang bola. Tumira ng 3 si Curry. Ang halimaw na ito na si Curry ay sinasaktan tayo. Ilan pang mga highlight mula sa French broadcast ay kasama ang mag-ingat sa tira ni Steph. Oh no, but no. Steph Curry sa buzzer. Paano ito nangyari? Steph Curry, nasa kanya ang init. Paano ito nangyari? Nasa kanya ang init, Steph Curry. Binigay nila lahat ng meron sila, mga Pranses. Pero kay Steph Curry at ang kanyang maestra, naranasan ng France ang matagal ng pinoproblema ng iba pang NBA teams mula nung rookie season ni Curry noong 2009-2010. At hindi ito naging maganda para sa kanila. Maraming palayaw si Steph, pero marahil ang demonyong ito na si Curry ang pinakamatindi. At marahil ang Paris ay nangangailangan na ngayon ng isang exorcism. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.